Sinupalpal na nga po ni Atty. Rowena Guanzon itong si Bongbong Marcos dahil sa kanyang sobrang kakapal ng pagmumuka. At alam mo talaga, ang isang tao na walang achievement o hindi nagtatrabaho dahil ang nakikita sa kanya nakapalpakan at hindi pagtatrabaho ay pilit niya na binabato o pilit niya na sinisisi sa nakaraang administrasyon. At yan po ang ugali nitong si Bongbong Marcos. Yan po yung ating pag-uusapan at kung bago lang po kayo dito, huwag kalimutan i-like, share at mag-subscribe na po, mag-follow dito sa ating mga social media platform. Sa akin nyo mga kababayan natin, sinasabi ni Bongbong Marcos, kung ako ang inaakusahan sa isang impeachment trial, so ibig sabihin, ang kanyang tinutukoy ay si Vice President Sara, pipilitin kong pumunta kahit payuhan pa ako ng aking mga abogado na huwag pumunta. So, yan ang sinabi niya kay BP Sara patungkol sa impeachment trial. Alam niyo itong si Bongbong Marcos, dati sinasabi niya na hindi siya magkokomento sa anumang katanungan about sa impeachment. At pilit nila sinasabi na hands off sila sa impeachment ni VP Sara. Pero sa ngayon, talagang bulgara na yung pagsalita nitong si Bongbong Marcos. Tandaan natin mga kababayan, walang mangyayaring impeachment trial kung hindi po nila, kung hindi sila yung nasa likod. Itong mga kaliwa, itong mga kongresista na ito, hindi naman ito gagawa ng ganitong klaseng impeachment complaint kung hindi binabakapan ng gobyerno ni Bongbong Marcos. At hindi po sila makakuha ng mga mamahaling private prosecutors kung hindi po upunduhan ng gobyernong nasa likod ng impeachment ni VP Sara. Kaya ito po yung binato ni Atty. Rowena Guanzon dito po sa napakakapal na muka na si Bongbong Marcos. BBM, noong ako ang chair ng COMELEC Division kung saan dininig ang disqualification case mo, hindi ka sumipot. Sinabi ng abogado mo noong huli na may sakit ka. Sinungaling yon. Di ba? So, ito si Bongbong Marcos, actually mga kababayan po natin, kabaliktaran ang kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa. So, always denial ang kanyang strategy para lang sabihin na siya po ay walang kinalaman. Pero tandaan natin mga kababayan, kahit anong palusot niya sa usapin pong corruption, kahit anong sabihin niya na siya yung nanguna sa pagpapaimbestiga, siya yung nagbulgar ng kanyang suna sa usapin ng flood control corruption, hindi po niya may tatago na alam na ng lahat ng mga Pilipino na hindi pwede magkaroon ng napakalaking corruption and systematic organize ang corruption kung wala pong aproba ng nakatataas. Ito lang iba, kundi itong si Bongbong Marcos. So, ganoon din po dito sa impeachment ni Vice President Sara. O, tanongin natin yung mga nanonood at malalaman natin kung ilang porsyento po yung magkokomento, pasok na rin yung kanyang mga trolls dito. Naniniwala po ba kayo na walang kinalaman itong si Bongbong sa impeachment ni Vice President Sara? Na yung galawan ngayon ay talagang pilit nilang sisirain si VP Sara. Unang-una, alam nilang hindi nila kayang ma-impeach, kaya pinapahabaan po nila. Mantakin mo 7 months nilang sisirain si Vice President Sara. Ayan po yung kanilang ginagawang schedule ngayon and program diyan po sa Senado. So, supposed to be 1 month lang. Tapos na ito Ang hiningi nga ng kampo ng mga buaya na nasa Kongreso is 62 days. Pero yung defense team, 30 days lang. Diba? Ang inakusahan pa, yung nagmamadali na matapos. So, kumbaga, ayaw nila ng delay-delay. Pero yung nasa Kongreso gusto nila ng delay. So, it's another strategy. Kasi nga, 2027, filing of candidacy na. So, kumbaga, dito nila sisirain si VP Sara bago magkaroon ng filing of candidacy para sa 2028 national and presidential election. Ito ang kanilang kinakatakutan. And itong si Bongbong Marcos, alam niya na wala siyang ligtas sa mga posibleng asunto, particularly po sa sabuatan ng gobyerno at magnanakaw, hindi lang po sa usapin ng impeachment, sa usapin ng corruption, pati na rin po yung pagpapadala nila kay dating President Rodrigo Roa Duterte sa bansang dayuhan sa ICC. Kaya talagang may pananagutan po sila. Okay, so maraming salamat. At isusunod natin mga kababayan, itong si Bongbong Marcos,
pilit niya na pinapahid ang putek na ngayon nasa kanyang katawan sa nakarang administrasyon. Lalo na sa usapin po ng corruption sa flood control project. And yung Canada, nangako na naman ng kanilang tulong, I think $2 billion para po sa Pilipinas. Pero pangako pa lang yan. Depende. Kasi alam naman natin, no? Halos lahat po ng mga pledges and pangako sa mga binisitang bansa ni Bongbong Marcos ay halos walang natupad. Kasi nga, walang tiwala sa kanya. Napilit na sinisisi ni Bongbong Marcos kay President Duterte o nakaraang mga administrasyon ang kanyang kapalpakan. So, sinasabi niya na nagsimula daw yung flood control corruption sa Duterte administration. Pero tandaan natin, mga kababayan, sa kanyang pamumuno na bunyag ang napakatinding korupsyon na umabot ng halos 1.9 trillion. Di ba? So ginigiit niya pa na siya daw yung nagbunyag sa flood control scandal. At sinasabi niya kung siya daw po yung head, kung yan daw po yung kanyang modus or diskarte, bakit niya daw po ito binunyag? Isa lang naman yan. So ang sindikato, kapag sila po ay nabubuking na, mga kababayan natin, madalas ilalaglag na nila ang kanilang kasamahan at sabihin na siya po ay walang kinalaman. Mukhang ito ang ginagawa ni Bongbong Marcos para sa akin. Ito pakinggan niya ha, patawa-tawa lang at halos hinahabol niya na ang kanyang hininga habang siya po ay nagsalita. At kung hindi ko sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan ng ganito. I am the one who exposed all of this. Okay, di ba? So ganun talaga, no? Kailangan mo expose para kunwari malinis ka. Yan naman yung gawain ng mga sindikato, di ba? Unahang i-expose. Kasi nga, vulgar na. Pero tandaan natin, mga kababayan, bago niya i-expose yan, ipinagmalaki niya pa nga na mayroon siyang 5,500 flood control. Nung nagkaroon ng base, sinasabi niyang overwhelming lang. Sino bang una na-expose niyan? Di ba? Ang grupo ng Maisog at si President Duterte, hinahanap din ng taong bayan tuwing nagkakaroon ng baha na saan ang pinagmamalaki ni Bongbong Marcos na 5,500 flood control. Siyempre yung kalikasan. Dahil pagkatapos niya mismo magsalita sa kanyang suna sa Kongreso, ay nako po, umulan ng napakalakas at bumaha sa Metro Manila. So hindi siya nagbulgar, kundi yung kalikasan. So ngayon, pinagmamalaki niya na siya nagbulgar, pero ang tanong, nasaan na yung sinasabing mastermind? Kasi kung pagtitingnan po natin yung mga witnesses, diretso sa kanya eh. Kaya kung sinasabi niya na wala siyang kinalaman, dapat i-insist niya na ituloy ang investigation. At kung talagang ayaw ng Senado, iutos niya. At kung kailangan simulan sa una pa lang para matukoy talaga mastermind, dapat simulan. Kasi ang nangyari, iba yung nangyari kay Senator Marcolita, binago ni Lacson kasi nga kino-cover up eh. So dapat ituloy niya from the start. Lalo na ngayon may mga bagong witnesses. Nandyan po yung dating 18, ngayon 22 na mga dating sundalo kasama yung mga Marines. At pilitin nilang pauwiin si Saltico. Pilitin nilang magsalita si Bunuan at itong si Martin Romualdez kasama pa yung ibang mga kontraktor. Duda nga ako sa nangyari kay Cabral eh. Di ba? Hanggang ngayon, hindi ako maniniwala na patay na si Cabral. Dahil nandun din kay Cabral ang napakalaking ebidensya na posibleng magtukoy kay Bongbong Marcos at sa kanyang aliado. Di ba? Tuloy niya. Kung sinasabi niya na malinis siya. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit ang mga nakaraan ba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang Ano ba? Sinisisi. Pero tandaan natin, hindi siya dapat isisi o ituro sa nakarang administrasyon dahil ngayon trabaho niya. Siya yung hinahanapan. Siya yung hinahanapan ng taong bayan ngayon. Asan ang pinakulong mo? Asan na yung mastermind? Asan na yung mga malalaking ista? Yung mga pinipress na account, asa may pinipress na account? Kanino account? Magkano ang laman? Magkano yung pinipress nyo? Hindi nyo nga sinasabi. na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Wala naman kasing corruption na kasing lala
sa ginawa mo. Yung tandaan natin, mayroon na pong Presidential Anti-Corruption Commission na nagtatrabaho sa lahat ng mga issue ng corruption. Sa kanya, wala eh. Tinanggal niya. So kung may intention siya talaga na anti-corruption ang kanyang administrasyon, dapat hindi niya tinanggal yung PECC. Pwede niya naman palitan ng chairman. Diba? O commissioner. Sa akin lang. Tapos Sa'yo lang. sasabihin, Sa'yo lang kasi sa'yo lang yung nagpaldo eh. Ikaw lang yung pumaldo eh. Pilit talaga ini-insist na malinis siya eh, no? Tuloy mo yung investigation, Bong. na ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. Yan naman talaga yun. At hindi mo mabula yung taong bayan dyan na sinasabi, kung racket ka, bakit ko sirain yung racket? Yan ang nangyayari sa mga sindikato. Kapag nagkabulgara na, sila mismo yung maglalaglag at sila mismo yung sisira sa kanilang racket. Para kunwari, walang kinalaman. Kaya mga yan ang ginagawa nyo ngayon sa administrasyon, sa gobyerno, di ba? Kaya nga pilit nyo na pinapa-impeach yung ating Vice Presidente. Kaya pilit nyo na pinadala sa dahig si President Duterte. Dahil masyadong maingay, masyadong maraming alam, masyadong maraming hawak na impormasyon. So, ito pa mga kabayan po natin. Oh. Kasama po sa mga talagang porsigido ngayon na ituloy ang impeachment ni BP Sara at tuloy ang tanggalin si BP Sara ay itong mga buaya na nakatira sa Kongreso. May pamisa-misa pa sila. Misa ng mga demonyo. Otak demonyo kasi yung mga ito. Ito, tingnan mo, nasa harap na ito. Yung kunwari makatao. Grabe yung corruption na ito. At ito yung mga alipores ni Martin Romualdez. Na ngayon, dahil mukhang magkalaglagan na, gusto naman nila na ipa-impeach si Boying Rimulya. Pero magandang laban yan. Na sila mismo yung mag-aaway. Diba? Akala mo talagang matitino yung mga hayop na ito. No? Akala mo talaga ay walang involved sa corruption. Akala mo napakalinis. No? May pa-sign of cross. Ayan o. Andiyan pala si Kapunan o si Suarez. Nako. Suarez. Si Chua. Nandiyan siguro si Abante. At sigurado yung paring ito, sigurado pumaldo ito. Ilang malita kaya yung natanggap ni Father sa pag-bless sa mga demonyo na yan. Kaya sabi ko nga, hindi naman natin nilalahat yung mga pari ng simbahang Katoliko. Pero nakadismaya na. Dahil wala na yung dating maprinsipyo at ang kanilang pinaglalaban ay talagang para sa taong bayan. Laban sa korupsyon, laban sa sindikato sa gobyerno. Ngayon, hindi na eh. So, sila po ngayon ay parang kasabwat na rin sa nakawan sa gobyerno. Nakalungkot, pero alam niyo mga kabayan po natin, yan ang katotohanan sa nangyayari ngayon. At itong si BBM, kapag hindi niya kayang palusutan, hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang kapalpakan, so anong ginagawa? So, ibabato, ipapahid sa nakaraang administrasyon. Kaya lalong bumabagsak yung kanyang ratings eh. Lalong nasisira siya. Mantakin nyo ha. Kung talagang naniniwala ang taong bayan na wala siyang kinalaman, hindi niya racket ang flood control corruption, sana tataas yung ratings niya, di ba? Wala eh. Diba? Lalong bumabagsak. Lalong nasisira ang imahe ni Bongbong Marcos habang siya po ay nagmamalinis, habang siya po ay dinideny ang kanyang involvement sa corruption at hanggat hindi napapakulong yung mga malalaking mastermind. So ngayon, ang sipag niya mag-comment about the impeachment of Vice President Sara. So malinaw na po sa atin na dating dinideny nila, ngayon ay pilit na po nilang pinapakialaman. Kaya panawagan natin sa lahat po ng mga Pilipino, hindi lang po sa Duterte supporters, na gusto magkaroon talaga ng tamang investigation para malinawan ang lahat kung sino ang mastermind. Iharap yung kailangang iharap ng mga witness. Walang tatakutin, walang gugurgurin, walang ipapakulong. Maging patas para magkaalaman. So, tingnan mo ang kanilang ginagawa. Pilit tinadivert yung investigation. Tingnan natin kung paano din itutuloy ng mga kongresistang ito
ang sinasabi nilang banta naman nila kay Boying Rimulya. Dahil sinabi nga ni Boying Rimulya na imbestiga na yung lahat ng mga kongresista. And kung si Boying Rimulya ay tuta ni Bongbong Marcos at ngayon siya yung gagalaw para imbestigahan yung mga kongresista, laglagan na. Boying Rimulya, suportado ni Bongbong Marcos. Suportado, protektado, o tuta ni Bongbong Marcos. Sabi ni BBM, I have complete faith in the Ombudsman. So yan, kumbaga, tiwala itong si Bongbong Marcos sa kakayanan ni Ombudsman Boying Rimulya. Pero paano yan ngayon, mga kababayan? No? Dahil itong si Boying Rimulya, gusto rin palang ipa-impeach na mga tuta naman ni Martin Romualdez. Tandaan natin, mga kababayan, no? Si Martin Romualdez, maraming pinayaman yan. Maraming naging paldo nung siya ang House Speaker. Kasi kontrolado niya nga yung kaban ng bayan. And ako, personally, hindi ako naniniwala na walang sabuatan between Bongbong Marcos and Martin Romualdez nung kasagsagan ng flood control corruption. Diba? So, tinuturo na yan ng mga Marines. And ngayon, dahil mukhang kailangang ilaglag si Martin Romualdez and kailangang ilaglag din itong mga kalyado ni Martin Romualdez, ito na. O Boying Rimulya ay gusto ipa-impeach ng mga taga-House of Representatives. Yan ang magandang abangan natin. Kasi, kung kakasimula pa lang ng impeachment ni VP Sara, bukas magsimula na, itong mga buhaya, gusto naman nila ngayon na inik si Boying Rimulya. Kasi nga, parang gusto ni Boying Rimulya ngayon na magpabida-bida at gusto niyang isa-isahin din yung mga kongresista ngayon. Pero gusto natin yan, na magbida-bida and magbanatan silang parehong kalaban ni VP Sara. Parehong kalaban ng kaalyado ni VP Sara. So, tingnan natin kung sino magwawagi sa mga ito. Kasi kung seryoso po ang gagawin ni Boying Rimulya na pagpapakulong, talagang maraming magre-react dyan. Mantakin mo ha, mahigit 250 na mga congressman ang pumirma sa impeachment ni VP Sara. And ayon po sa mga impormasyon na lumalabas, halos lahat yan sila ay involved sa flood control corruption. So 250 yung kailangang ipakulong ni Boying Rimulya and 250 rin ang posibleng buboto para siya ay i-impeach. Kasi ang sabi ni Jude Asidre, ito yung kanang kamay ni Martin Romualdez sa ngayon at congressman din ng kanyang party list, itong Tingog party list, wala daw imposible na ma-impeach itong si Boying Rimulya. And magandang abangan yan, mga kabayan po natin. Kung ano yung kaya nilang gawin, hanggang Sara Duterte lang ba sila o kaya din nila si Boying Rimulya. Abangan natin yan. Yan po yung ating susunod na bantayan. O baka ito is hamunan lang. Kung kaya ni Boying Rimulya o kaya din nilang takutin si Boying Rimulya. Di ba? Pero abangan natin yung posibleng sinasabing warrant of arrest daw ni Senator Marcolita na baka lalabas ngayong Lunes. Lalo na, Lunes po ang kasagsagan ng talagang unang araw ng impeachment ni VP Sara. So kung mapakulong nila si Marcolita, malaking kawalan din yan sa mga senador na malinaw na sumusuporta sa ating Vice Presidente. So yan lang muna yung update natin. Maraming salamat. And tatlo yung pinag-usapan natin. Una, yung pagsupalpal ni Atty. Rowena Guanzon kay Bongbong Marcos patungkol sa impeachment ni VP Sara. And itong kay Asidre na pwede nilang ipa-impeach si Boying Rimulya. And ang isa pa, yung pilit na binabato ni Bongbong Marcos sa nakaraang administrasyon, yung kanyang kapalpakan sa kanyang pamumuno.